Welcome to Donmar TV News Channel. Yung palagi nilang pinagpipilitan na kayo daw, takot sa China, hindi kayo mag-assert ng sovereignty. At ang ginagawa nilang argumento, tingnan mo yan si Presidente, sasabihin na naman niya, China is a friend. Marami tayong utang na loob. Humihinto na po sila ron. Meron kayong dinagdag Klarong-klaro, ano sabi nyo? Kaibigan natin sila, may utang na loob, pero intindihin nila ako. Sapagkat there are things in life that cannot be compromised. O sa wikang Pilipino, maraming bagay sa buhay na hindi po pwedeng makompromiso. At dinagdag nyo, yan ang sovereignty o kasaril lang. Ayaw nilang isama yun They stop dun sa sentence na, China is a friend. We owe them a lot. Makamura lang ako dito. Huwag na lang. Kayo na lang magsalita. Basta ako doon ako sa kahon lang sa... takot ako. Ano yung utak niya? May pareho kami abogado. Hello? Pero ayaw ko na magsalita. Publiko pa naman tayo. Nagmumura ako hindi lang inis, galit. Mga gago kung ano ginagawa. Using me as an excuse to right the wrong. Buang. Ano mo, it is never wrong to say that I owe you a debt of gratitude. Totoo Binigyan tayo, tinanggap natin, ginamit natin. But it does not mean na tanggapin ko yung bakuna at tapos sabihin ko, kalimutan ko na yung claim dyan sa West Philippine Sea. Okay na yon dahil sa bako. It is never like that. The world does not operate like that. The international relations would never work in that kind of na gamitin mo yung ginamit ninyo, anak ng witing, itong mga kayo ginamit pala rin ninyo, tapos ngayon sabihin ninyo na mo ganito, ganyan. So I said it's never wrong to admit a debt of gratitude. That was what was in my mind when I challenged Carpio to a debate. Well, ang problema lang kasi dito is nakalimutan ko na si Carpio ang hindi ang presidente, ako. So, policy statement kung anong itanong niya, masasabi ko, and I might bind future actions of government pagdating dito sa West Philippine Sea. Pero doon ako sa kahon. It's not because I'm afraid of debates. Ilang debate na dinaanan ko nung eleksyon. Araw-araw halos. Ganito yan. Hindi ako lalabas, just like the position of the Secretary of Foreign Affairs. I would insist on the one issue before we go to the other side issues. Sino ang nagbigay ng possession sa China sa West Philippine Sea? Sila. Kaya kung hindi sila umalis, di walang problema. Tayo ang umalis because yung sabi ni Secretary Locsin about the good offices, ang ibig sabihin ng magandang loob lang, offer to mediate na para hindi magkaupakan. That was the America was there for. But ang aking ngayon is my sentiment is, bakit hindi nila in-enforce? He could have said, look, you allowed us to mediate. Then the result of that mediation must be followed. Ipapasubo mo ako But America did nothing. Apparently, I don't know.
maybe afraid of China would turn its direction towards them. So, para tayo umalis talaga. At hindi na tayo nakabalik. Ang ginasabi ko na sa kanilang na possession, it's not really about ownership. It's not about sovereignty. Kung sino andyan nakahawak, ano has been building ngayon sa newspaper, they are building a military garrison. Nasabihin nun nila na hindi sa no possession. How stupid can you get? Hindi sa possession, pero ginagawa niya yung propiedad parang kanya. As simple as that. Ang debate ko sa iyo dito lang sa dalawa. Hindi ako takot sa iyo. Ang problema, hindi ko nga alam na hindi ka presidente. That's about it. When I was plotting, nagpa-plot ako kung saan ako magdaan. Nakita ako doon, ilan naman yung tangke ng jet ski. Kailangan ko ng gasolina, supply. Ipagtingin ko, puro dagat. Wala man ako makitang gasoline station along the way. Sabi ko, mahirap ito. Dito tayo mamatay na walang kakwenta-kwenta. So, yan ang istorya. Ngayon, paano to? Paano? Panahon sa panahon sa kampanya yan. At saka yung biro na yon, yung we call it bravado, yung bravado ko, was just a pure campaign joke. At kung naniniwala kayo sa kabila, pati na siguro si Carpio, pati I would say that you are really stupid. Maghanap ka ng tao dito magpunta ng jet ski. Hindi ako mag-abot pa ng ilang oras, I would conk out in the middle of the sea. Ang sabi nila, ang waves, ano bang waves sa Tagalog? Yung alon pala dyan kasing laki ng dagat. Sabi ko, mahirap ito. Sabihin ko na ng balang araw sa pinipilingin nyo nga na inabot talaga ako ng takot. Wala ako magawa. Takot ako mamatay. Walang gasolina. Ang spare parts hanggang ngayon, wala. Tapos pag sabi na pupunta ka doon, sabi ng Navy, ang alon, ano maabot mo sir, kasi laki ng barko. Una, patay. So, balik ako doon sa ano. Kung naniniwala kayo niyan, I really do not know if you harp on that. It's a pure... I was not taking lightly the sovereignty, but it's a pure joke actually. But just to emphasize na talaga, hinaloan ko lang ng biro. Ngayon kung if you swallow it, my God, hindi na ako mag-comment na. Sinong gago? Alam ba ninyo hindi ako marunong maglangoy? Kung matumbay ang yawa na pa, magkapakapa na ako. By this time, I would have been the late Rodrigo Duterte. But it would be wrong to use it as an excuse to maybe retreat from your, sabi ko, there will be no compromise. Alam ng China, baske antay dito ng vaccine, gagamitin ko pa rin. So sabihin ko, hindi ito yung kabayaran, iba ito. This is Philippine national interest. This is not a health issue that nagpasalamat ako. And let me just also say, itong history ng ito for public consumption na ito. Tumawag ako kay President Xi Jinping. Sinabi ko kasi yung kasagsagan ng COVID, may kung walang dumating talaga, walang kapkap si Secretary Galvez. Tumawag, sabi ko,
Mr. President, I would like to ask for your help. Until now, in the Philippines is really at a loss of how to get the vaccine. Sabi niya, it's okay. We will help you. Ganun lang. Hindi naman sinabi, kalimutan mo yung Scarborough, sir, bibigyan kita. No, sinabi lang niya na, as simple as that. Sabi nga, thank you, Mr. President. It's okay. Yun.